Magandang gabi po, Dark Shadow. At sa libu-libo ninyong tagapakinig, ako nga po pala si Angel. Ang ikukwento ko po sa inyo ay isang testimonya ng buhay ko. Sisimulan ko po sa mga pangyayari na kayang abutin ng aking memorya. Bawat pangyayari ay mahalaga sa akin sapagkat ito ang nagpapakilala sa akin kung sino ako at kung ano ang naging papel ko noon sa buhay ng mga taong malapit sa akin. Oh, nasaan ang kapatid mo? Bakit nauna ka na dyan sa mesa? Tawagin mo para sabay kayong kumain. Ginising ko na, Papa. Parang mantika kung matulog eh. Pinupuyat mo kasi ang kapatid mo. Kung ano-anong pinagkakwentuhan ninyo ng walang kwenta. Hindi ako, Papa. Si Angel kasi. Tama na, Arlene. Puntahan mong kapatid mo. Gisingin mo. Dapat tapos na kayo dito sa kusina bago pa dumating ang mama nyo. Ay, oo nga pala. Ngayon ang uwi ni Mama. Gigisingin ko na po si Angel. Angel! Angel! Uy, gising na! Ngayon na ang uwi ni Mama. Angel! Oh, bakit ka umiiyak? Ginising lang naman kita. Si Mama. Pauwi na nga ngayon si Mama, kaya bumangon ka na dyan. Sige ka, galit na si Papa. Gusto mo tawagin ko para pagalitan ka. Nakita ko si Mama. Nabangga si Mama. Ano? Duguan si Mama. Angel, ano ba yung sinasabi mo? Wala na si Mama. Patay na siya, ate. Patay na si Mama. Papa! Papa! Ano ba, Arlene? Ang sabi ko, gisingin mo. Bakit mo pinayak ang kapatid mo? Hindi ko naman po siya pinaiyak eh. Pagising niya, umiiyak na siya. Papa, may sinasabi si Angel. Bumangon ka na dyan, Angel. Nanaginip ka siguro. Nagbibiyahe na ang mama nyo. Pagkakain nyo, maligo na at magbihis ha. Patay na si Mama, Papa. Patay na si Mama. Tumigil ka, Angel ha. Nanaginip ka. Pauwi na ang mama mo. Tahan na. Anong oras na ba? 2 hours lang nakalipas. Wala pa rin si Linda. Huling message niya, 1 oras lang nandito na siya. Hello, Gary. Tumawag ba dyan sa inyo ang ate mo? Kanina pa kami naghihintay sa kanya dito. Tinatawagan ka ng ospital, walang sumasagot. Pasensya na, Gary. Abala kami sa paghahanda sa pagdating ng kapatid mo. Ngayon na kasi ang uwi niya galing sa field. Excited kami ng mga bata dahil halos 2 linggo din siyang wala sa amin. Teka. Hospital? Bakit tatawagan ako ng ospital? Na-aksidente ang sinasakyan niyang bus. Ano? Si Girlie, ang asawa ko. Kumusta siya? Walang nakaligtas. Kahit isa man sa mga pasahero, Penny. Hindi! Aalis ka? Kung kailan namatayan ng ina ang mga anak mo? Mahirap para sa akin na gawin ito, Gary. Pero hanggat nakikita ko sa Angel, hindi ko makakalimutan ang sinapit ng asawa ko. Ano? Bakit mo nasasabi yan? Huwag mong sabihing sinisisi mo ang anak mo sa nangyari sa kanyang ina. Yan ba ang dahilan kaya ka aalis? Hindi. Hindi, Gary. At hindi mo ako maintindihan. Baka babae ang mga anak mo, Benny. Hindi nga ako paniwala na aalis ka eh, na magagawa mong iwan sila. Bago nawala si Linda, nanaginip si Angel. Oh, anong kinalaman ng panaginip ni Angel sa pagkawala ni Linda?
Napanaginipan niyang nabangga ang sinasakyan nito. Bago pa natin nalaman na wala na si Linda. Alam na ni Angel. Ano? Kung nagkataon lang yun o hindi. Hindi ko alam, Gary. Pero sa tuwing nakikita mo si Angel, ipinaaalala nito sa'yo ang kanyang panaginip tungkol sa pagkamatay ni Ate Linda. Aminin mo man sa hindi, iba ang dating nun sa'yo. Panaginip yun, Benny. Kusang pumapasok sa balintataw ng isang taong mahimbing na natutulog nang hindi niya ginugusto. Gusto ko munang lumayo. Kung hindi ka sangayon na maiiwan sa'yo mga bata, sa iba ko sila ipagbibilin. Arlene, nasaan ang kapatid mo? Bakit hindi mo siya kasama? Katabi ko lang po siya kanina, Tito. Bigla na lang pong nawala. Baka nagbihis. Tinanggal ang toga na suot niya. Dito natin siya hintayin. Nagpa-reserve na ako ng lunch natin at doon natin isi-celebrate ang pagtatapos ng kapatid mo. Opo, Tito, pero hahanapin ko na po si Angel. Ang kupal pa naman nung kumilos. Okay, sige. Dito ko na lang kayo ihintayin. Ito talagang si Angel. Basta-basta na lang nawawala. Pagbaba pa lang niya kanina sa stage, hinubad niya na yung toga niya. Saan kaya yun magbibihis? Saan ko siya hahanapin ngayon? Oh. Ay, ayun lang pala eh. Angel! Ate, Anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Hinihintay na tayo ni Tito Gary. Angel! ate, sandali lang. Dito ka pa talaga nakikipanood ng TV News, ha? Nakakahiya kay Tito. Alam mo bang nagpa-reserve na siya ng pagkain natin for lunch sa isang restaurant para i-celebrate ang graduation mo? Hindi ako maaaring magkamali, ate. Yang lugar na yan. Alam kong lugar na yan. Bakit? Napuntahan mo na? Siyempre hindi pa dahil napakalayo kaya niyan. Pamilyar sa akin na nagsisilaki ang building na yan, ate. Napakaraming tao. Lahat naghihiyawan. Lumindol ng malakas. Napakalakas. Kasunod ang paghampas ng malalaking alon. Nilamon ng tubig ang maraming bahay at gusali. Maraming binawian ng buhay. Pwede ba, Angel? Halika na nga. Baka kung may makirinig pa sa'yo eh. Tara na. Kawawa sila, ate. Maraming... Tama na, sabi. Tama na. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Hindi na nade-detect ang paparating na disaster. Malaking perwisyo talaga dahil dyan sa global warming na yan. Ano pong nangyari dito? May nangyaring tsunami. Pagkatapos ng malakas na lindol, nakapangingilabot ang tinamaan na lugar. Ho? Yun ang laman ngayon sa lahat ng social media. Sandali lang po. Titingnan ko lang po sa Facebook. Kaya kayo ng kapatid mo, Arlene, lagi kayong umiwas na makipagsiksikan sa mataong lugar. Kapag may mga warnings, wag nang tumuloy. Tito! Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nagsimula sa malakas na lindol, sinundan pa ng tsunami. Tito, totoo nga ang sinabi ni Angel. Totoo ang sinabi niya. Tito Gary! Tito! Arlene, bakit? Tulungan niyo po ako, si Angel. Si Angel? Anak, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakasiksik ka dyan sa tabi ng aparador? Ano bang nangyari? Okay lang po ako, Tito Benny. Pero ayoko pong sumama sa inyong lumabas. Dito lang po ako. Gusto ko pong maiwan dito sa bahay. Angel, hindi pwede. Lagi ka na lang nakakulong dito sa bahay.
Kahit dyan sa labas man lang, hindi ka lumalabas. Kaya nga kapag ganitong weekend, pareho kaming walang trabaho ng ate mo, kaya niyaya ka naming mamasyal at kumain sa labas. Simula nung sunod-sunod na nangyayaring nakikita niya sa kanyang panaginip, ganito na siya lagi, Tito. Ano? Bakit kayo mo lang sinabi sa akin, Arlene? Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo eh. Akala ko po nagkataon lang lahat. Angel, halika. Mag-usap tayo. Tito, Wag na wag kang maglilihim sa amin ng ate mo. Kami ang pamilya mo. Makikinig naman kami sa'yo. totoo po lahat ng sinabi ko, Tito. Hindi po ako nagsisinungaling. Lahat po ng nakikita ko sa aking panaginip, nangyayari po lahat. Ang nangyari sa mama mo noon, Ayaw pong maniwala sa akin ni Papa. Nagalit siya sa akin. Iniwan niya kami ni ate. Hindi ka pangyarihan ang tawag doon. Yun ay isang sumpa. shh! Huwag mong lalakasan ang boses mo. Kaya tayo nag-uusap ngayon. Anak mo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ko nakakalimutan anak ko sila, Gary. Pero hindi ko matanggap na may isa akong anak na. Abnormal. So lumabas din ang totoo. Si Angel nga ang sinisisi mo sa pagkawala ni Ate Linda. Buhay pa sana ang asawa ko kung hindi yun nangyari sa panaginip niya. Anong klaseng utak meron ka, Benny? Akala mo ba kagustuhan ni Angel na magkaroon ng ganong taglay? Hindi mo alam dahil inabandona mo nga sila. Hindi lumalabas ng bahay si Angel dahil sa takot. Anong tawag doon? Kung hindi sumpa, ano? May kapangyarihan ang anak ko? Premonition. Yun ang tawag doon, Benny. May kakayahan siyang makita kung ano ang mangyayari sa inaharap. Gary, Hindi naman ako humiling na makipagkita sa'yo para ibalik ang dalawa kong pamangkin sa'yo. Gusto ko lang malaman mo, ganun ang sitwasyon niya ngayon. Na baka sakaling may maiambag ka para matulungan siyang ibalik ang normal niyang buhay. Baka lang naman sana, Benny. Angel, sandali. Bakit, ate? Di ba ayusin yung paglalakad mo? Tinitingnan ka ng mga nakakasalubong natin. Ate, Halos dumikit na yung noo mo sa sementong sahigo. Straight mo lang ang mata mo, tumingin ka sa mga makakasalubong mo. Kailangan pa talaga kitang alalayan sa paglalakad para hindi ka mabunggo? natatakot kasi ako, ate. Baka kung anong makita ko sa aking paligid. Baka kung may kakilala ako. Paano kung siya nang susunod kong mapapanaginipan? Bago ka matulog, may iniisip ka bang tao o kaya pangyayari sa paligid? At yun din ang pumapasok sa panaginip mo? Hindi. Wala, ate. Hindi ko ginagawa yun. Kung ganon, wala kang dapat na ikatakot, Angel. Makinig ka ha. Ano man ang nangyayari sa'yo, dahil dyan sa mga nakikita mo, huwag kang magpapaapekto. Magsalita ka, kumilos ka ng normal. Ate, sa tingin mo ba, hindi ako normal? Normal ka, Angel. Pero naaapektuhan ka sa mga nakikita mo. Tandaan mo, hindi lahat ng tao ay bukas ang isip para maintindihan ang taglay na meron ka. Merong may magpapasalamat sa'yo. Hahangaan ka nila dahil sa kakayahan mo. Pero may mga tao din na kasusuklaman ka. Magagalit. Ate, Pero wag na wag kang padadala. Gagawa tayo ng paraan para makontrol mo ang kakayahang meron ka. Tutulungan kita, Angel. Wag! Wag! Angel! Wag! Angel, nananaginip ka! Gumising ka! Angel! Ate, Ano na panaginipan mo?
Tana. Tana, sabi. Sige na, sabihin mo sa akin. Makikinig ako. Natatakot ako, ate. Ayoko mangyari yung nakita ko sa aking panaginip. Ayoko. Isang pangyayari ba o mangyayari pa lang? Hindi. Ano nga? Angel, sabihin mo naman sa akin. Ako ba naman naginipan mo? Ako ba, Angel? Yes, boss. Handa na po ang bagahe ko. Hinihintay ko lang na sundin ako ng service ko dito. Sige ho. Ready na ako anytime. Tuloy na po bang biyahe niyo, Tito? Oo, Arlene. Wag na wag mong kalilimutan ang bilin ko sa'yo, ha? Habang wala ako, wag muna kayong maglalalabas na magkapatid. Wag magpapagabi ng uwi. Dahil mag-isa lang dito ang kapatid mo sa bahay. Opo, Tito. Pero pag uwi niyo tuparin mong promise mo, libre mo kami. Oo ba? Lalo pat malaki ang komisyon na matatanggap ko sa field trip na ito. Kasama ko pa ang boss ko. Yes! Tito, pwede bang huwag ka nang sumama? Ha? Ano ka ba naman, Angel? Importanteng lakad nito ni Tito Gary. Hindi pwedeng hindi dahil nakasalalay ang promotion niya dito. Di ba, Tito? Oo nga, Angel. Tama ang ate mo. Ayaw mo bang maiwan mag-isa dito sa bahay? O sige, tatawagan ko na lang pinsan ninyo. Dito ko muna pagbabakasyonin habang wala ako. Tito, sabi niyo makikinig kayo sa akin. Ayoko pong mapahama kayo. Huwag po kayong umalis. Angel, bakit? Pumasok ba ako sa panaginip mo? Nanaginip siya, Tito. Ilang gabi na. Pero hindi po niya sinasabi sa akin. Kayo po ang nakita ko sa aking panaginip. Nakita ko, bumubulusok pa iba pa ang sinasakyan niyo. Tapos, sumabog. Bumagsak sa malawak na tubig. Pero imposible yon. Hindi sasakyan ng eroplanong, Tito. By land kayo, di ba, Tito? Eroplanong sasakyan namin pabalik, Arlene. Ha? Tito, please. Huwag po kayong sumama. Huwag po kayong umalis. Ate, galit ka ba sa akin? Hindi. Pero nahihiya ako kay Tito. Alam mo bang matagal na panahon na hinihintay ni Titong promotion niya? At malaki ang kikitain niya dun. Mas mahalaga pa ba sa buhay niya, ate? Paano kung hindi naman pala lahat ng nakikita mo sa panaginip mo nagkakatotoo? Hindi naman gabi-gabi ako nananaginip, ate. Pero kapag may nakikita ako, lagi nagkakatotoo. Tingnan mo, may kausap ang Tito sa telepono. Malamang pinagagalitan na siya ng boss niya. Hindi! Ha? Angel! Tito? Nagyari ang sinabi mo! Diyos ko! Tumawag sa akin ang sekretarya ni boss. Bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila pa uwi. Walang nakaligtas sa trahedyang nangyari. Tito Gary! Sinubukan kong ipakansela ni boss ang biyahe. Pero hindi naman siya nakinig sa akin. Tinanong niya ako kung bakit kailangan ipakansela. Sinabi ko lang dahil may emergency. Kaya hindi ako makakasama. Pero siguro kung sinabi ko sa kanya ang totoo, tungkol sa may premonition, baka maniwala siya. Nailigtas ko sana sila. Pero sarili ko lang ang iniligtas ko. I'm sorry, Tito Gary. Wala kang kasalanan. Naduwag ako na magsabi ng totoo. Napahamak sila dahil sa karuwagan kong sabihin sa kanila na may pamangkin akong may kakayang malaman ang mangyayari sa hinaharap. Kung hindi kita pinakinggan, malamang hindi ko na kayo kasama ngayon. Iniligtas mo ko, Angel.
Tito, nandito na po kami. Alam ko, nakita ko nang bubaba kayo ng jeep. Kumusta ang session? Mas maikli pong oras ngayon kaysa nung mga nauna. Angel, Ang dami kong natutunan, Tito. at sundin mo ang lahat. Basta sabihin mo lang sa amin kung ano ang mga kailangan mo. Kahit na ano pa yan, susuportahan ka namin ni Tito. Oh, halina kayo. Kanina pa ako nagugutom. Maunan na nga sana akong kumain. Mabuti na lang. Mabilis ang session ngayon ni Angel. Tito, pwede po ba akong lumabas mamaya? Lalabas. Saan ka naman pupunta? Matagal na po kasi akong niyayaya ng mga kaklase ko sa major subject. Pero hindi siya sumasama, Tito. Sabi kasi ng therapist niya, isa yun sa dapat niyang gawin. Lumabas, kasama ang mga kaibigan, maglibang, iwasang mapag-isa, at mag-isip ng kung ano-ano. Totoo. Sinabi yun ng therapist? Opo, Tito. Okay, no problem. Sige lang. Lumabas ka, mag-enjoy ka, kasama ang mga friends mo. Pero hatid sundo kita, ha? Bawal ang boyfriend hanggat hindi ka nakakapagtapos ng pag-aaral. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tito. So, pwede na tayong kumain? Opo, Tito. Maraming aspeto sa ating buhay kung bakit may mga bagay na nangyayari na hindi natin kayang ipaliwanag sa mismong sarili natin. Nasa atin na din kung ito ay ating yayakapin o bibitiwan upang hindi malugmok sa isang kababalaghan. Hindi madali ang ginawang therapy session na dinadaluhan ko. Pero dahil buo ang aking loob na baguhin ang kwento ng aking buhay, kontrolin ang aking sarili at manalig sa kapangyarihan ng Diyos, unti-unti kong nailayo ang aking sarili sa isang kapangyarihang angkin na hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ito ba ay galing sa Diyos o sa kadiliman. Tanging alam ko lang, ayokong habang buhay na mapuno ako ng takot sa aking puso at isipan. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan nina Ino Alcala, Buddy Boy Aborde, Lizelle Agnas at Neri Agtuca. Audio Editor Monalyn. Nilapatan ng musika at angkop na tunog Kenji Buntaya. Video Editor Al Gilas. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng script ni Tintin Espinosa. Directed by S.A.L. Shout out time. Ito na po ang inyong pinakahihintay. Ang mabasa ang inyong mga pangalan. Ang babasahin natin ngayon ay mula sa mga komento po ninyo sa aming latest upload. Maria Teresa Galimayo. Sobrang nakakaiyak ang story na ito. Grabe yung mga gumaganap. Tangay na tangay ang aming damdamin. Sana po maging payapa siya kung saan man siya naruroon. Joby Sigi. Kawawa naman siya. Kaya lang, di makalabas ng sama ng loob. Nagbatalo siya sa bugso ng damdamin. Dapat sana'y umalis na lamang siya. At hindi ang pagpapakamatay ang solusyon sa problema. Galing po naman kay Joby Sigi. Castro Baliknang. Hay, grabe naman sila kay Lupit, ang tatamad ng dalawa. Siguro kung ganyan ang ginagawa sa akin, baka sorry na lang. Hindi na ako uuwi ng bahay. Maria Cecilia Akin. Congratulations, bossing. Basta magandang istorya, ang bilis dumami ng mga subscriber. Looking forward, more exciting and heartbreaking stories. Salamat po sa inyo, Ma'am Maria Cecilia Aquin. Ang saklap, imbis kaanak ang tanging susuporta sa lahat ng paghihirap nila. Dapat sana'y umalis na lamang siya. Sobrang kitid ng utak para magpakamatay. Kagaya ng nanay ko, nag-suicide sa harap ko. Naalala ko ang lahat. Kahit noong time na 3 years old pa lamang ako. Maria Cecilia Aquin.
Magandang araw po Dark Shadow, salamat po sa bagong upload. Grabe, napakasakit sa dibdib ng kwento. Sana hindi na siya nagpakamatay, umalis na lamang siya sa poder ng lola niya. Pa-shoutout po uli. Shoutout po Ma'am Emily Rihino at maraming salamat sa iyong komento. Estela Gasco, sobrang sakit. Nakakalungkot ang nangyari kay John Paul. Sana sa langit mapunta ang kanyang kaluluwa. And of course, shoutout din po natin ang lahat ng mga nag-comment. Everson Reyes, Rina Adapon, Hondradelin, listening from Dubai. Rose Strong OFW Kuwait, listening from Kuwait. Jenny Villanueva, Joby Sigi, Lai Kali, Parsal Valle, User Estelo, Lenny Arceo, Estela Gasco, Caroline Baez, Belen Malbas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. And of course, shoutout din natin ang ating mga channel members na sina Rose, Jenny Villanueva, Babylin M. Ababaw, Adventure of Preya, Tony Boy, Lay Mendoza at Baikong Tausi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming YouTube channel. Kung bago pa lamang po kayo, huwag kaliligdaang i-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Ito po si Dark Shadow nagsasabing, magandang gabi.